Pa-shoutout Sir JD from Baybay Leyte, listener since 2021. Palagi ko pong pinapakinggan mga video mo simula sa lumang upload hanggang sa bago. Viva la vida, idol! Sa maraming salamat, kabayang Arman Moldes. Shoutout sa'yo. Ingat palagi kung nasan ka man, kabayan. At para sa ibang kabayan na gustong ma-shoutout, mag-comment lang kayo dito sa video na ito. Shoutout ko kayo sa susunod nating upload. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na ang kwento. JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Jepoy. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Davao. Nang mga panahong ito, nakatira si Jepoy sa kanyang tsuy na si Mang Matias. Isang kilalang manunugis sa lugar. Biyasa ito sa mga dasal at orasyon. Maliban sa pagtugis sa mga aswang, kilala din ng matanda dahil iba ang pamamaraan nito sa panggagamot. Ang karaniwang pasyente ni Mang Matias, mga paralitiko, mga walang pag-asang makakilos. Mahusay sa panghihilot si Mang Matias, kaya naman maraming nagtitiwala sa kanya at marami din siyang napapagaling. Hindi alam ng karamihan ang sekreto ng matanda. Kahit ang mga pasyente nito, hindi matandaan kung ano ang ginawa sa kanila pagkatapos ng gamutan. Tanging si Jepoy lang at ang pinsan nitong si Cristel na anak ni Mang Matias ang talagang nakakaalam ng totoong kakayahan ng matanda. Simula pagkabata, palagi nitong tinuturuan si Jepoy ng pamamaraan. Kahit papano natuto naman ang binata, ngunit hindi pa rin niya maunawaan ang prinsipyo ng mismong kaalaman ni Mang Matias. Alam kong mahirap matutunan ng mga itinuturo ko sa iyo, Jepoy. Pero palagi mong tatandaan, walang ibang taong magmamana ng lahat ng ito kung hindi ikaw lang. Wika ni Mang Matias. Hindi ko naman po maintindihan yung mga tinuturo niyo sa akin eh. At saka, parang napaka-imposible na maggamitin ang kidlat para sa mabuting paraan. Tugon ni Jepoy. Mali, Jepoy. Hindi imposible pero mahirap. Kung nagawa kong matutunan ng mga pamamaraan, ano ang magiging hadlang para matutunan mo rin ito? Ewan ko, tiyo. Pero mukhang hindi ko talaga magagawa eh. Alam mo kung anong kulang sa'yo? Determinasyon. Alam mo ba ang dahilan kung bakit nawala mga magulang mo? Ang sabi niyo po sa akin, namatay sila dahil sa isang aksidente. Tinamaan ng kidlat ang tahanan tapos nasunog po. Tama ka. Pero alam mo ba kung paano kang nakaligtas? Hindi po eh. Wala naman po kasing nagkwento tungkol sa mga nangyari kina nanay at tatay. Pwes makinig ka. Ikaw lang ang tanging nakaligtas sa sakuna. Kung tutusin dapat, kasama mong nasunog ang iyong ina eh. Pero sa hindi malamang dahilan, kahit maliit na galos wala kang natamo. Pinag-aralan kong mabuti ang nangyari at isang bagay ang napatunayan ko. Masasabing nakapagligtas ng buhay mo. Po, ano po yung bagay na yun? Ipinakita ng matanda ang 2 puting bato. Isang bilog na halos kasing laki ng 5 pisong barya. At yung isa naman, pahaba na hugis pangil, kasing laki ng hinliliit. Ito, Jepoy. Ang tawag sa mga ito ay mag-inang kidlat. May kakayahang tumawag ng kidlat at nagbibigay ng proteksyon sa taong may suot. Kung Soto hawak to ni nanay, paano nangyari sa kanyang siya yung tinamaan ng kidlat tapos ako'y nakaligtas? Isang ritual ang isinagawa ng iyong ina
ng gabing yon. Binuhay nila ang mag-inang kidlat, pero lingid sa kalaman ng nanay mo na kailangan magsakripisyo ng buhay para matawag ang gabay ng mutya. At sa pagkakataong yon, buhay niya ang naging sakripisyo. Sa hula ko, sa'yo'y pinatungkol ng nanay mo ang pagmamay-ari ng mag-inang kidlat. Kaya ka nakaligtas sa malagim na trahedya. Wala ding nagawa ang iyong ama ng mga sandaling yun eh. Hindi niya kayang kontrahin ang bigat ng orasyon na inusal ng iyong ina. Kaya pala. Kaya pareho silang hindi pinalad. Oo, Jepoy. Pero ikaw, may malaking rason kung bakit ka nandito ngayon. Ito rin ang dahilan kung bakit kita sinasanay ng husto. Dahil alam kong darating ang pagkakataon, kakailanganin mo ang lahat ng itinuro ko sa iyo. Sa ngayon, hindi ko muna ibibigay ang mutya dahil wala akong kasiguraduhan kung magagamit mo ito na maayos. Pero tiyo, di ba ang sabi nyo? Nakapatungkol naman sa akin yung mutya na yan. Baka kapag hawak ko na sila, magawa kong paganahin yung orasyon na itinuro nyo. Posible. Pero masyadong delikado. Hindi pa kakayanin ng katawan mo ang puwersa ng kidlat. Isa pa, madali lang kabisaduhin ng orasyon. Pero ang paraan ng pagpapadaloy ng enerhiya sa katawan mo, yon ang masyadong komplikado. Sa ngayon, aralin mo munang maging mainahon. Matuto kang huminga. Matapos magsalita, muling iniwan ni Mang Matya si Jepoy. Nagpatuloy sa pagsasanay. Pagsapit ng hapon umuwi ang binata dahil magsisimula na ang panggagamot ng tiyuhin. Habang nasa daan, nakita nito ang tatlong kalalakihan nakatayo sa tapat ng kanilang tahanan. Hindi na lang ito binigyan ng pansin ni Jepoy sa pag-aakala nakikiusyoso lang ang mga ito. Mabuti naman at nandito ka na. Medyo marami ang pasyente ngayong araw eh. Mukhang dadayo ang mga taga-kabilang bayan. Kaya ihanda mo na ang tolda, pati na rin ang mga upuan sa labas. Sige po tiyo, asikasuhin ko na po. Wika ng binata. Habang nag-aayos sa mga bangko, nakita na naman nito ang tatlong lalaki. Sa pagkakataong yun, pumasok ang mga ito. Naupo sa mga bakanting bangko. Agad silang nilapitan ni Jepoy upang tanungin. Magandang hapon. Magpapagamot po ba kayo? Hindi. Pero meron kaming mahalagang sadya sa manggagamot na nasa loob ng tahanan. Kaya sana tawagin mo siya para lumabas. Ganun po ba? Pasensya na po pero abala sa paghahanda ang tiyuhin ko eh. Mangyari lamang po sana, antayin nyo na lang siyang matapos. Hindi mo naiintindihan. Hindi kami nagpunta ng ganito kalayo para pag-antayin ng kung sino lang. Tawagin mo ang manggagamot. Dahil kung hindi, kami ang papasok. Nagulat si Jepoy sa sinabi ng lalaki. Doon pa lang, alam niya na hindi maganda ang pakay ng mga ito. Narinig namang Matyas ang sigawan sa labas, kaya sandaling huminto sa ginagawa, sumilip sa pintuan. Napagtanto ng matanda na hindi pangkaraniwang tao ang panauhin, kaya dali-dali itong lumabas upang balaan si Jepoy. Pumasok ka dito, iha. At kaya, ano kailangan niyo sa akin? Ibigay mo sa amin ang mag-inang kidlat. Mukhang naligaw yata kayo. Pasensya na, pero wala ko nung sinasabi niyo eh. Wala akong mag-inang kambing. Ayun o, yung pala may kambing doon. Mamili kayo. Hoy tanda, hindi ako nakikipaglukuhan. Ibigay mo sa amin ang mag-inang kidlat
na ninakaw ng anak mong babae. 16 na taon nang patay ang anak ko. Kaya hindi ko na siya matatanong kung totoo ba ang sinasabi niya. Umalis na kayo. Maya-maya lang marami na akong asikasuhin. Talagang hindi tayo nagkakaintindihan. Alam kong nandito ang mag-inang kidlat. Kung ayaw mo ng gulo, ibigay mo sa amin ngayon. Mukhang kayo ang hindi nakakaintindi. Wala ditong hinahanap niyo. Talagang matigas ang ulo mo, tanda. Halugugin ang buong tahanan. Kung sino man umarang, patayin nyo! Dali-daling tumakbo ang dalawang kalalakian upang pasukin ang tahanan nila Mang Matias. Agad namang hinarang ni Jepoy ang isa. Hinataw ng bangko sa likuran. Ngunit imbis na masaktan, napahintulang ito at nilingon ng binata. Napatras naman si Jepoy. Nagtangkang tumakas. Ngunit sa kasamaang palad, nahuli ito ng isa sa mga kalalakian. Masyado kang pakialamero. Ngayon, ikaw ang una kong papatayin. Wika nito habang sakal si Jepoy. Pilit namang nagpupumiglas ang binata. Biglang may patalim na dumaan sa harapan. Pinutol ang kamay ng lalaki. Sumigaw ito sa sakit. Nagpagulong-gulong sa lupa. Dahil sa sobrang galit, hindi nito napigilan ang sarili na magpalit ng anyo. Pwe! Sinasabi ko na nga ba? Dito ang sadya nyo. Mga aswang na walang utak. Kung ang mag-inang kidlat ang hinahanap nyo, wala yun dito! Wika ng lalaking tumaga sa kamay ng aswang. Napangat ng tingin si Jepoy. Ngumiti nang makita kung sino ang dumating. Tio Goyo, buti dumating kayo. Kung hindi, Mamaya na tayo mag-usap. May kailangan kang ipaliwanag sa akin tungkol sa nangyari ngayon lang. Tatapusin ko muna ang mga to. Hoy Oscar, Damian, ilang beses ko nang sinabi sa inyo na lubayan nyo ang mga kaanak ko. Garya, hindi namin alam na kamag-anak mo pala ang mga to. Dito kasi kami dinala ng sinusundan naming enerhiya. Pasensya na. Aalis na lang kami. Sa tingin nyo, ganun lang kadali yun. Dahil sa paglabag nyo sa mga babala ko, hindi na kayo makakalis ng buhay sa lugar na ito. Wika ni Goryo. Matapos ay bigla itong nawala sa kinakatayuan. Isa-isang bumagsak ang tatlong aswang. Hindi man lang nakita ni Jepoy kung ano ang nangyari. Ilang sandali pa ang nakalipas. Nakita na nito ang chewing nakaupo sa atangan ng bahay. Ano pong nangyari sa kanila? Pinatay ko. Ikaw, anong nangyari sa'yo? Bakit ka nahuli ng mga aswang? Nakakaya ka. Tinatawag mo ang sarili mong anak ni Cassandra. Sinayang mo lang ang sakripisyo ng kapatid ko. Pasensya na po, Tiyo. Hindi ko po. Goryo, hindi pa natatapos ni Jepoy ang pagsasanay niya. Ang totoo, kakasimula pa lang namin kahapon Kahit papano may natutunan naman. Natutunan? Anong nangyari? Bakit siya nahuli ng mga aswang? Hindi ba dapat sa edad niyang yan, alam niya nang gamitin ang iniwang mutya ni Ate Cassandra? Unawain mo ang sitwasyon, Goryo. Masyado pang bata ang pamangkin mo nang simula ng pagsasanay. Ngayon pa lang siya humantong sa tamang gulag. Kung ganoon ako magpapatuloy ng pagsasanay mo, maganda ka. Dahil sisiguraduhin ko, lalabas ang kakayahan na nakatago sa kaloob-looban mo. Matagal ko nang hinihiling kay Tio Matias na itaas ang antas ng pagsasanay ko. Pero hindi niya ako pinagbibigyan. Kulang pa daw ako sa karanasan Tama naman ang sinabi niya. Kulang ka pa sa karanasan. Dahil hindi ito sukatan ng lakas ng kaalaman mo sa dasal. Manong ipagpaliban mo muna ang panggagamot ngayong araw.
Malaking pangkat ang kinabibilangan nila Damian at Oscar. Siguradong magtataka sila kung bakit hindi na nakabalik ang dalawa. Makakabuti ngang ganon ang gawin. O siya, magpahinga ka na, Jepoy. Bukas maaga ka pang gigising. Sinunod ni Jepoy ang sinabi ng Chewin. Maaga itong nakatulog. Kinabukasan 3:00 pa lang nagising na ang binata. Paglabas ng sala, nakita nito ang Chewin nakaupo habang hawak ang 2 mutya. Ito, kunin mo. Tignan natin kung ano magagawa mo gamit ang mga mutyang yan. Sigurado naman ako, itinuro na sa'yo ni Manong Matyas ang kakayahan ng mga mutya. Hindi nakapagsalita ang binata dahil ito ang unang beses na nahawakan niya ang mga mutya. Tumayo si Goryo. Lumabas ng tahanan. Kagad namang sumunod si Jepoy. Saan po tayo pupunta? Doon sa may kalbong burol, mas mabilis mong magagawa ang pagsasanay sa lugar. Hindi po ba madalas tamaan ng kidlat ang lugar na yun? Yun na nga mismo ang kailangan natin. Kaya bilisan mo na. Sasalubungin natin ang paparating na bagyo. Biglang kinabahan si Jepoy nang marinig ang sinabi ng Chewin. Pinagbawalan siya ni Mang Matyas sa pumunta sa lugar na yun dahil napakadelikado. Matapos ang ilang minutong paglalakad, narating nila ang burol. Wala ni isang puno sa lugar. Kahit ang mga damo ay natuyo na din. May mga bahaging wala nang tumutubo kahit anong halaman dahil sa madalas sa pagtama ng kidlat. Ano po bang gagawin natin dito? Tuturuan kita kung paano mong gagamitin ang kapangyarihan ng kidlat. Alam mo naman ang gagawin, hindi ba? Ngayon, aktwal mo itong isasagawa. Sundan mo lang ang gagawin ko para hindi ka mapahamak. Ang pamamaraang ito ay ginamit ng mga mauhusay na manggagamot, lalo na mga taong may tanga na mutya ng kidlat. Ang hawak mong mutya ay tinatawag na mag-inang kidlat. Hindi ko naman na siguro kailangang ipaliwanag pa ang kakayahan niyan. Sige na, tumayo ka sa gawing yun. Panoorin mo ang gagawin ko. Tumayo ito malapit sa bangin. Itinaas ang kanang kamay, habang ang kaliwa naman ay nakaturo sa lupa. Ang lahat ng bagay sa mundo may kasalungat. Alinsunod ito sa balanse ng itim at puti. Mabuti at masama, negatibo at positibo. Ang katawan ng tao at lahat ng may buhay na bagay nagtataglay ng parehong negatibo at positibong enerhiya. Para mapadaloy mo ang kuryente sa iyong katawan, kailangan mong matutunan na paghiwalayin ang dalawang ito. Huminga ito ng malalim. Unti-unting ibinaba ang kanang kamay na parang hinahati ang katawan. Matapos ay huminto sa bandang puso. Ikinumpas paikot, kasabay ng kaliwang kamay. Hanggang sa magtagpo ang mga ito sa bandang dibdib. Nanlaki mga mata ni Jepoy. Biglang namuo ang maliit na bola ng kuryente sa pagitan ng mga palad ng Chewin. Inihagis niya ito papunta sa malaking bato, dahilan para lumikha ng malakas sa pagsabog. Paano mong nagawa yun, Tiyo? Paano ka nakapag-ipon ng kuryente? Ang katawan ng tao ay may nakaimbak na kuryente. Ginagamit natin to para gumana ang ating utak at mga bahagi ng katawan. Kapag nagawa mong hatiin ang enerhiya sa katawan mo, makakayanan itong kumonekta sa kuryenteng dumadaloy sa paligid. Kaya pala iniipon sa palad ang kuryente. Pero bakit hindi ka nasasaktan? Hindi ka masasaktan dahil ikaw ang tulay ng enerhiya. Sige na, wala ng oras. Ilang minuto na lang darating na ang bagyo. Gayahin mo ang ginawa ko bago pa dumating ang malaking itim na ulap na yun. Medyo kinabahan ang binata dahil alam niya kung ano ang mangyayari sa sandaling mahuli siya. Tumayo ang binata sa malawak na kapatagan. Ginaya ang ginawa ng Chewin pero walang nangyari. Parang hindi ko naman kaya, Tiyo.
Siguro sa susunod na lang. Wala nang susunod na pagkakataon. Ngayon na, Jepoy. Kapag hindi mo nagawa ang ginawa ko, ibabato ko sa'yo yung bola ng kidlat na ito. Ramdam ni Jepoy na seryoso ang mga sinabi ni Goryo, kaya muli itong sumubok. Sa pagkakataong iyon, napakalapit na ng bagyo. Sa kabila ng panganib, tila may kung anong bumulong kay Jepoy na ituloy ang ginagawa. Nakaramdam ng kapayapaan ng binata at saktong pagdilat nito ang pagbulusok ng malakas sa kidlat. Direkta itong tumama kay Jepoy, ngunit imbis na masunog, biglang nagliwanag ang katawan ng binata. Nang humupa ang kidlat, nag-iwan ito ng kulay asul na apoy. Magaling, Jepoy. Pinatunayan mo na anak ka nga ni Cassandra. Naiintindihan mo ba kung bakit kita minadali? Dahil may paparating na panganib. Isang baryo sa kanluran ang pinipeste ng mga aswang at kailangan nila ng tulong. Ito na ba ang totoo kong misyon? Tama ka. Maganda ka na. Aalis tayo ngayon din. Pero bago tayo umuwi, patayin mo muna yung apoy sa katawan mo. Baka masunog lalo ang burol. Dali-daling umalis ang dalawa papunta sa sinasabing baryo ni Goryo. Hindi naman ito gaanong malayo, kaya mabilis lang din nila narating. Nagulat ang dalawa dahil naroon na si Mang Matias. Ano ba naman yan? Napakatagal niyong dumating ah. Ano, Jepoy? Nagawa mo bang pagganahay ng mutya ng nanay mo? Mamaya na kayo mag-usap. Mukhang nandito na sila. Wika ni Goryo, habang itinuturo ang malaking pangkat ng mga nilalang na palusong sa baryo. Tio Goryo, anong plano? Nga pala, sa baryong ito kami sinilang ng nanay mo. Malaki ang ambag na lugar na ito sa pagkatao namin. Marami ding alaala ng kabataan. Kaya ikaw ang tatanungin ko. Anong plano mo? Eh di ubusin natin silang lahat. Yun naman ang rason kung bakit tayo nandito, di ba? Simulan mo na. Nandito lang kami sa likuran mo. Pag-uusap ng magtsuwin. Naunang maglakad si Jepoy. Samantalang sila Mang Matias naman, nagpaiwan. Kailangan nilang dumistansya sa binata dahil sa sandaling pakawalan nito ang kapangyarihan ng mutya. Siguradong maging sila ay maaapektuhan. Hindi pa man lubusang nakakapasok ang binata, sinalubong na ito ng mga kalaban. Dali-dali namang kumilos ang dalawa upang alalayan si Jepoy. Sige na, Jepoy, tumuloy ka na. Kami na ang bahala sa mga tao. Wika ni Mang Matias habang naglalakad ang binata. Sinusundan nito ng napakaraming kalaban. Huminto si Jepoy nang marating ang pinakagitna ng nayon at doon naganda upang pakawalan ang napakalakas na atake. Napapaligiran siya ng napakaraming aswang. Ngunit kampante ang binata, magagawa niyang talunin ang mga ito. Itinaas ni Jepoy ang dalawang mutya. Sinimulang tawagin ang mag-inang kidlat sa pamamagitan ng espesyal na orasyon. Biglang bumuhos ang malakas na ulan, dahilan para mabasa ang paligid. Unti-unting gumuhit ang kidlat sa kalangitan at biglang bumulusok papunta sa kinakatayuan niya. Ngunit sa halip na sumabog, lumika ito ng napakapinong tunog, dahilan para pumutok ang tenga ng mga aswang. At sa bandang huli, naglabasan ang mga mata, sumabog ang mga utak. Kasunod nito ay ang paglabas ng kulay asul na liwanag mula sa mutya ni Jepoy na tumupok sa katawan ng mga nilalang. Kayo ni Cassandra ang matagal na magkasama simula pa sa laban ni Haring Ragon ng mga engkanto. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang tunog na yon, Goryo? Ang ingay na pumatay sa daang-daang aswang ay tinatawag na iyak ng puting kidlat.
Isa itong napakapinong tunog na nililikha lamang sa sandaling maging estable ang kuryenteng dala ng kidlat. Minsan na itong nagawa ni Cassandra at kagaya ng ginawa ni Jepoy, sa isang bagsak lang, nagawa nitong talunin ng isang pulutong ng mga aswang. Kamangha-mangha. Malaking pagkakamali ang ginawa ko nang pigilan ang pag-unlad ni Jepoy. Hindi ko inakala na mana ng pamangkin natin ang kapangyarihan ng kanyang ina. Ito ay umpisa pa lang ng paglalakbay ni Jepoy. Mahabang daan pa ang tatahakin ng batang yan. Kaya hanggat maaari gabayan natin siya. Turuan ng lahat ng dapat malaman. Nang sa ganun magamit niya sa pakipakinabang na gawain ng kapangyarihan. Simula ng araw na yun, patuloy na sa pagtugis sa mga aswang si Jepoy. Sa pagtagal ng panahon, marami ang nakakilala sa binata at lumaganap ang kanyang kwento. Si Jepoy Kidlat, o mas kilala sa katawagan na gumagamit, naiyak ng puting kidlat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Bon. Walang eksaktong taon. Isabela, Negros Occidental. Malayo sa ingay ng kabiasnan ang mundong ginagalawan ng pamilya ni Bon. Sa isang liblib na bahagi ng bayan ng Isabela, Negros Occidental. Nakatayo ang payak na tahanan. Bagamat lubak-lubak ang daan at bihira ang dumadaang sasakyan, masaya at kumpleto ang pamilya. Kasama ni Bon ang amang si Tatay Tonyo at ang inang si Nanay Mila. Narito rin ang nakababatang kapatid na si Toto. 13 anyos si Bon noon. Sapat na ang gulang upang mapansin ang mga bagay-bagay sa kanilang paligid. Lalo na ang matatandang puno sa likod ng kanilang bahay. Isang hapon, nakaupo si Bon at si Toto sa may hagdan ng kusina. Pinapanood ang ina na naghahanda ng hapunan. Nay, bakit po ba bihira ang mga tao dito sa atin? Ngumiti si Nanay Mila. Hinaplos ang ulo ng anak. Mas mabuti na ang ganyan, anak. Tahimik ang buhay natin, walang gulo. Sumali naman sa usapan si Toto. Pero Nay, gusto ko po sana ng kalaro na babae. Si Kuya Bon na lang palagi yung kasama ko. Sana may kapatid kaming babae. Napatigil si Nanay Mila sa paghahalo ng niluluto. Tumingin sa bintana, direkta sa masukal na bahagi ng likod bahay. Alam mo to, matagal na naming pangarap ng tatay mo na magkaroon ng anak na babae. Kaso nga lang, hindi pa binibigay sa atin ng langit eh. Bumukas ang pintuan at pumasok si Tatay Tonyo na may dalang mga panggatong. Inilapag niya ito sa tabi ng kalan at naupo sa tabi ng asawa. Ano bang pinag-uusapan nyo dito? Seryoso ata ang mga mukha nyo. Wika ni Tatay Tonyo. Etong si Toto tay, naghahanap ng kapatid na babae. Napangiti si Tatay Tonyo. Ngunit may bakas ng lungkot sa mga mata. Hayaan mo, Toto. Kung para sa atin, ibibigay yan ng Diyos. Sa ngayon, magtulungan muna tayo dito sa bahay. Sana nga, Tonyo. Sana nga dinggin yung panalangin natin. Sa likod ng bahay ng pamilya, matatagpuan ang mga nagtataasang puno. Sa lahat ng naroon, ang pinakamapapansin ay ang puno ng anagas. Kilala ito sa Kabisayaan bilang Devil Tree. Maganda ang puno, lalo na kapag hitik sa bunga, nakawig ng prutas ng kasoy. Subalit sa kabila ng ganda nito, may dalang panganib ang anagas dahil sa katas na nakakapagdulot ng matinding pangangati sa sugat sa balat. Bukod dito, mga lumang paniniwala ng matatanda tungkol sa punong iyon.
Isang umaga nagwawalis si Nanay Mila sa likod ng bahay. Napansin ang mga mapupulang bunga ng anagas na tila ba nangaakit sa kanya. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ang ganda ng mga bunga mo ngayon ah. Naalala niya ang lumang turo ng mga nakakatanda sa probinsya. Kung nais mong kumuha ng bunga o makipag-usap sa puno, kailangan makipagpalit ka ng pangalan bilang tanda ng paggalang at pakiusap sa espiritu ng puno. Huminga ng malalim si Nanay Mila, hinawakan ang mababang sanga at nagpakilala. Matapos bigkasin ang mga salita, maingat na pumitas ng ilang perasong bunga. Nararamdaman niya ang kakaibang ihip ng hangin sa paligid, ngunit binaliwala niya ito at bumalik na sa loob ng bahay upang ipagpatuloy ang mga gawain. Nang gabing yun, nahirapan si Nanay Mila na makatulog. Sa panaginip, nakita nito ang sarili na naglalakad sa ilalim ng matandang puno ng anagas. Sa paanan, may malaking punso at sa ibabaw nito nakatayo ang matangkad na nilalang na may katawan ng tao at ulo ng kabayo. Hindi ito nagsasalita, ngunit nakatitig lamang sa kanya. Nang magising kinabukasan, pawis na pawis ang katawan. Hindi nabanggit sa asawa, naisip na baka dala lang ito ng pagod. Nang umaga ding yun, walang pasok si Tatay Tonyo. Nakita nito ang masukal na bahagi ng likod ng tahanan. Ang mga damo ay matataas. Ang mga sanga ng puno lalo na sa anagas, nakalaylay at halos humalik na sa lupa. Mila, kukuha muna ako ng itak. Masyado nang masukal sa likod bahay ah. Baka pamahayan ng mga ligaw na hayop o ahas. Dumungaw si Nanay Mila sa bintana. O sige, pero mag-iingat ka sa puno ng anagas ha. Alam mo naman maselan yung puno na yan. Huwag ka mag-alala. Alam ko ginagawa ko, Mila. Sinimulan ni Tatay Tonyo ang pagbangas sa mga matataas na damo. Nang makarating sa tapat ng puno ng anagas, napatigil siya sa mismong gilid ng puno. Naroon ang malaking punso. Ayon sa mga kwento, ito ang tirahan ng mga hindi nakikitang nilalang. Napatitig siya sa punso. Siguro basurahan lang to eh. Napabayaan sa mahabang panahon, pinamahayan ng mga anay. Walang katotohanan ng kwento ng mga matatanda. Hindi nagbigay ng anumang babala o pasintabi si Tonyo. Itinaas ang itak at buong lakas na tinaga ang mga sanga ng puno ng anagas. Sa bawat taga, may tumatalsik na katas mula sa puno. Pero hindi ito pinansin. Nagpatuloy lang hanggang sa tuluyang maibaba ang malaking sanga na nakaharang sa daan. Pagsapit ng gabi, nakaupo ang pamilya sa pagkainan. Napansin ni Bon na panay ang kamot ng ama sa mga braso at leeg. Tay, bakit parang namumula yung balat nyo? Oo nga, Tonyo. Ang laki ng mga pantal mo, para kang kinagat ng libo-libong langgam. Ano bang kinain mo? Ano bang ginawa mo? Ang kate. Kaninang hapon pa to eh, pagkatapos kong linisin yung likod ng bahay. Sinunod mo ba yung sinabi ko? Iniwasan mo ba yung puno ng anagas? Ibinaba ni Tatay Tonyo ang mga kamay at nagbuntong hininga. Pinutol ko ang mga sanga ng anagas. Masyado kasing nakaharang eh. Napatayo si Nanay Mila sa gulat. Ano? Pinutol mo, Tonyo? Alam mo namang itik sa bunga ang punong yun ah. Delikado ang katas nun kapag dumampi sa balat. Hindi lang yon, Mila. May napansin din akong malaking punso sa gilid ng puno. Hindi ako nagbigay galang o nagsabi ng tabi-tabi. Dire-diretso lang ako sa pagputol eh. Napatakip ng bibig si Nanay Mila. Lumapit si Bon at si Toto sa ina. Ramdam ang takot sa loob ng tahanan.
Tayang sabi ni Lola noon, wag daw pong gagalawin yung punso kasi may nakatira dun eh. Mila, tulungan mo nga ako. Hindi ko na kaya ang kati talaga. Ang balat ni Tonyo, unti-unti nang nagkakaroon ng mga sugat dahil sa tindi ng pagkamot. Hindi tayo pwedeng mag-aksaya ng oras. Kailangan nating pumunta sa Punta Vedra. Si Casimon, yung albularyo. Gabi na Mila, paano tayong babiyahe? Lubak-lubak ang daanan, wala ding masasakyan. Maglakad tayo hanggang sa makarating sa unahan. O hindi kaya hingi tayo ng tulong sa kapitbahay nating may motor. Bon, bantayan mo ang kapatid mo ha. Huwag kayong lalabas ng bahay. Opo, Nay. Mag-iingat po kayo. Inakay ni Nanay Mila si Tatay Tonyo na halos hindi na makakita. Namamaga ang muka. Lumabas sila ng bahay sa gitna ng kadiliman ng gabi. Patungo sa bayan ng Punta Vedra upang hanapin ang lunas. Matapos ang mahabang oras ng paglalakbay, nakarating si Nanay Mila at Tatay Tonyo sa maliit na lumang bahay ni Casimon sa Punta Vedra. Kilalang kilala si Casimon sa lugar dahil sa kakayahang magpagaling ng mga karamdaman na hindi maipaliwanag ng modernong medisina. Casimon? Tao po? Casimon? Bumukas ang pintuan. Lumabas ang isang matandang lalaki na may hawak ng lampara. May mahabang balbas. Matalas ang mga mata. Sino kayo? Bakit kayo naparito na ganitong oras? Casimon, tulungan niyo po ako, yung asawa ko. Sobra po yung pamamantal eh. Namamaga po yung buong katawan niya. Pinapasok sila ni Casimon sa loob ng tahanan. Pinupo si Tatay Tonyo sa isang silya. Sinuri ang mga pantal sa ilalim ng liwanag ng lampara. Ano ba yung huli mong ginawa bago nangyari yan? Naglilinis po ako sa likod ng bahay namin sa Isabela, Casimon. Pinutol ko po yung mga sanga ng puno ng anagas. Tapos may punso po sa gilid Hindi ako nagbigay ng respeto. Ang puno ng anagas, may natural na katas na talagang nakakapagdulot ng pangangati. Maaaring dahil lang sa dahon o katas nito ang unang dahilan ng iyong kondisyon. Huminga ng malalim si Nanay Mila. Bahagyang nabawasan ang kaba. Salamat naman kung ganun. Akala ko po may masamang espiritu na eh. Kaso nga lang, napatigil si Casimon. Tumitig siya sa mukha ni Tatay Tonyo. Biglang lumamig ang hangin sa loob ng silid. Teka, may iba akong nararamdaman Hindi to basta katas lang ng puno. Kumuha si Casimon ng isang malinis na platito, kandila at kaunting langis. Magtatawas ako upang makita natin kung ano ba talaga ang nasa likod ng karamdaman. Inumpisa ni Casimon ang pagdarasal ng mga bulong. Pumatak ang natunaw na kandila sa tubig na nasa platito. Unti-unting nabuo. May hugis. Nanlaki mga mata ni Casimon nang makita ang itsura nito. Ano po yan, Casimon? Tignan niyo. Ito ay forma ng isang nilalang na mataas. May katawan ng tao, ngunit may muka at paa ng kabayo. Isang tikbalang. Ano ang sabi nyo? Tikba lang. Paano pong nangyari yon? Ang punsong sinira mo at hindi mo binigyan ng galang ay bahagi ng lupang binabantayan ng mga tikbalang na naninirahan malapit sa matandang puno ng anagas. Matagal nang tinuturing ng mga nilalang na sagrado ang lugar. Hindi sila ang tunay na may-ari ng punso, ngunit sila ang tagapagbantay. Pabaya ka walang galang. Nagalit sa'yo at gayon, humihingi sila ng kabayaran. Tumingin si Casimon ng diretsyo sa mga mata ni Nanay Mila nang bigla nitong hinawakan ang pulso. Nanatiling tahimik sa loob ng ilang sandali. Tila may pinapakinggan. Casimon, bakit niyo po hinahawakan yung kamay ko?
Mela, alam mo bang nagdadalang tao ka? Ano po, buntis ako? Ah, hindi ko po alam. Wala naman ako nararamdamang kakaiba eh. 3 buwan na ang sanggol sa iyong sinapupunan at merong kayong mas mabigat na dapat malaman. Ano po yan, Casimon? Sabihin niyo na po sa amin. Casimon, may naalala po ako. Ano yon, Iha? Sige, magsalita ka. Bago po nagkasakit si Tonyo, pumitas ako ng bunga ng anagas eh. Sinunod ko po yung nakagawian ng matatanda. Ano ginawa mo? Hinawakan ko po yung sanga. Tapos sinabi ko, ako si Anagas, tapos ikaw si Mila. Biglang napatigil si Casimon. Mila, may limitasyon ng pakikipag-usap sa mga nilalang, espiritu at elemento mula sa kabilang dimensyon. May ilang lumang kaugalian na hindi lamang simpleng paggalang eh. Minsan ito din ang nagiging tulay upang magkaroon kayo ng koneksyon. Ang dinadala mong bata ngayon, Mila, may kakambal o kapatid sa kabilang mundo. Merong kapatid na tikbalang at ang kapatid na ito ang naging rason kung bakit nagkaganyan ang katawan nito niyo. Yan ang kanilang parusa at babala sa inyo. Eh paano po nangyari yun? Normal naman po yung nauna kong anak ah. Si Bon, si Toto, ayos naman sila. Maaring may nagawa ka o merong nangyari sa mga nagdaang buwan na nag-ugnay sa iyo sa kanila. Kagaya ng pinaliwanag mo. Umuwi si Nanay Mila at Tatay Tonyo sa Isabela nang may mabigat na karamdaman. Binigyan sila ni Casimon ng mga halamang gamot na ipinahid sa labas ni Tatay Tonyo. Unti-unti namang nawala ang mga pantal, pamamaga, pagkalipas ng ilang araw. Subalit ang takot sa darating na sanggol ay nanatili. Nang mga sumunod na buwan, masuring binantayan si Nanay Mila. Nay, uminom ka po muna ng gatas. Maraming salamat, Bon ha. Buti na lang, nandyan kayo ng kapatid mo para bantayan ako. Nay, totoo ba na magkakaroon kami ng anak na babae? Ngumiti ng pilit si Nanay Mila. Oo, Toto. Magkakaroon kayo ng kapatid. Sana nga maging malusog siya eh. Habang lumalaki ang tiyan ni Nanay Mila, hindi nawala ang mga kakaibang panaginip. Halos gabi-gabi, nakikita niya ang isang matangkad na nilalang na nakatayo sa punso sa ilalim ng puno ng anagas. Sa bawat panaginip, mas lumilinaw ang anyo nito. Minsan ay parang may karga, isang batang babae, habang tahimik na nakatitig sa kanya. Isang madaling araw napansin ni Tatay Tonyo na gising pa ang asawa. O bakit mahal? Hindi ka makatulog? Napaginipan ko na naman siya eh. Yung nilalang sa tabi ng punso. Hindi na nagsalita si Tatay Tonyo. Niyakap na lamang nito ang asawa upang pakalmahin. Sa buong panahon ng pagbubuntis, maingat si Nanay Mila. Wala siyang ininom na anumang bawal na gamot. Walang kakaibang pagkain na hinanap. Palagi siyang nag-iingat kapag lumalapit sa likod ng tahanan. Umaasa, magiging normal ang sanggol sa kabila ng babala ni Casimon. Ilang linggo bago manganak, biglang nagising si Bon sa tunog ng mga yabag sa labas ng tahanan. Sumilip siya sa bintana. Nakita ang matangkad na anino, nakatayo sa ilalim ng puno ng anagas. Tay, may tao po sa labas. Mabilis na bumangon si Tatay Tonyo, sumilip sa bintana, pero wala siyang nakita. Kinabukasan, may natagpuan silang malaking bakas ng paa sa paligid ng punso. Mula noon, lalo silang naging mapagmatsyag sa bawat gabing lumilipas. Dumating ang araw ng panganganak. Dahil malayo ang ospital, isang lokal na hilot ang tinawag upang tulungan si Nanay Mila sa loob ng tahanan.
Naroon sa labas ng kwarto sina Tatay Tonyo, Bon at Toto. Naghihintay sa unang iyak ng sanggol. Matapos ang ilang oras ng paghihirap, narinig nila ang mahinang iyak ng sanggol. Salamat sa Diyos! Salamat sa Diyos! Kaso nga lang pagkalipas ng ilang sandali, imbis na tuwa ay katahimikan ang namayani sa loob ng silid. Lumabas ang hilot na may kakaibang reaksyon sa muka. Maputla, nanginginig pa ang mga kamay. Tunya, pumasok kayo sa loob. Nakitang umiiyak si Nanay Mila habang karga ang sanggol na binalot sa kumot. Anong nangyari? Anong nangyari sa anak namin? Gulat na gulat nang makita ang bata. Batang babae na napagkasunduan nilang pangalan ng Thea. May muka na hindi katulad sa ordinaryong sanggol. Ang kaliwang bahagi ng muka may magaspang at kulubot na balat, nakawig ng balat ng bunga ng anagas. Bagyang nakaumbok ang isang pisngi at tila may kakaibang hugis ang noo. Sa kabila nito, malinaw na buhay at malusog ang sanggol. Ang mga mata ni Thea ay kasing linaw ng karaniwang bata. Diyos ko, ano to? Tay, bakit po ganyan yung mukha ng kapatid namin? Umiiyak si Nanay Mila habang hinahalikan ang noo ng sanggol. Kahit anong mangyari, anak ko pa rin siya. Anak natin siya, Tonyo! Niyakap ng tatay ang asawa at ang bagong silang na anak. Oo Mila, aalagaan natin siya. Hinding-hindi natin siya iiwan. Hindi mapakali ang pamilya sa kalagayan ni Thea. Bagamat malusog ang bata at umiiyak naman ng normal, ang panglabas na anyo patuloy na nagpapaalala sa kanila ng nakakatakot na gabi kasama si Casimon. Napagpasya nila Tatay Tonyo at Nanay Mila na muling bumalik sa Punta Vedra upang ipakita ang bata sa albularyo. Bitbit si Thea. Pumasok sila muli sa tahanan ni Casimon. Ipakita mo sa akin ang bata, Mila. Dahang-dahang inalis ni Nanay Mila ang takip sa mukha ni Thea. Tinitigan ng matagal ang albularyo. Ang mukha ng sanggol. Hinawakan ang maliit nitong kamay. Pumikit habang bumubulong ng maikling dasal. Kagaya ng kinakatakutan ko, ang marka ng anagas ay nasa mukha ng anak nyo. Ito ang patunay ng koneksyon sa nilalang. May lunas pa po ba? Paano pong matatanggal ang mukha niyang mukhang bunga ng anagas? Walang gamot ang makakapagtanggal ng pisikal na anyo na yan. Yan ay tatak ng kabilang mundo. Pero may mas malaking babala akong ibibigay sa inyo. Lumapit si Nanay Mila kay Casimon. Ano po yan, Casimon? Gagawin namin ang lahat para sa kaligtasan ng anak ko. Makinig kayong mabuti. Kailangan bantayan niyong mabuti si Thea. Wag na wag niyo siyang iiwanan na mag-isa. Lalo na pagsapit ng dilim o kapag malapit kayo sa likod ng tahanan. Bakit po? Ano po ang mangyayari? Ang kanyang kapatid na tikbalang at ang pamilya nito ay nagmamasid sa inyo. Naghihintay lamang ng pagkakataon. Kapag nagpabaya kayo, kahit isang saglit, tuluyan itong kukunin si Thea mula sa inyo. Dadali nila ang bata sa kanilang mundo. Hindi nyo na makikita habang buhay. Niyakap ng maigpit ni Nanay Mila si Thea. Hindi ko hahayaan na makuha nila ang anak ko. Babantayan ko siya. Mabuti kung ganon. Gamitin nyo ang pagmamahal bilang proteksyon. Ngunit wag na wag niyong kakalimutan na ang paligid ng inyong tahanan, hindi lang kayo ang nagmamay-ari. Lumipas ang mga buwan. 1 taon na si Thea. Naging maigpit ang pagbabantay sa loob ng tahanan. Walang sino mang nagpapabaya. Si Bon at si Toto laging tumutulong sa pagbabantay sa kapatid. Isang hapon,
Habang naglalaro sina Toto at Thea sa sala, napansin ni Bon na parang may tumitingin sa kanila mula sa labas ng bintana. To, dinala mo ba si Thea malapit sa bintana? Hindi manong ha. Dito lang kami sa gitna ng sala naglalaro. Lumapit si Bon sa bintana at tumingin sa labas. Nakita nito ang mga sanga ng puno ng anagas na para bang gumagalaw kahit walang hangin. Kinalas nito ang tali ng kurtina, sinarado ng tuluyan. Nay? Tay? Bakit, Bon? Parang may kakaiba po sa labas ngayon eh. Mas mabuti po siguro, isarado natin yung mga bintana at pintuan. Umupo si Nanay Mila sa sahig at kinuha si Thea. Tinitigan nito ang mukha ng anak. Kahit iba ang anyo nito, para sa kanya, si Thea ang pinakamahalagang regalo na natanggap ng pamilya. Maganda kong anak. Huwag kang mag-alala, hindi ka papabayaan ni Nanay. Nay, bakit parang galit yung mga tikbalang? Hindi naman po natin sila inaaway ah. Dahil sa pagkakamali ko, Toto. Hindi ko narespeto ang lugar nila nung pinutol ko ang mga sanga. Mahalagang matutunan nyo na sa lahat ng lugar, lalo na sa mga probinsya katulad nito, magbigay galang sa kalikasan, pati na rin sa mga nauna sa atin. Isang gabi, bumuhos ang napakalakas na ulan sa Isabela. Ang hangin ay humahampas sa dingding ng bahay nila Bon. Dahil sa tindi ng bagyo, nawalan ng ilaw ang buong lugar. Ang tanging nagbibigay liwanag sa loob ng tahanan ay ang maliit na gasera sa mesa. Tonyo, napakalakas ng hangin, baka masira yung bubong natin. Huwag ka mag-alala, Mila. Matibay ang pagkakatali ko sa mga anahaw sa itaas. Dito lang kayo sa loob. Biglang narinig ng buong pamilya ang malakas na kaluskos mula sa bubong ng kusina. Parang tunog ng malaking paa ng hayop, naglalakad sa itaas. Sa muling pagtunog, galing naman sa labas ng bintana ng kwarto ni Nanay Mila. May kumatok ng 3 beses na tila ba nagmumula sa malaking nilalang. Mila, ibigay mo sa akin ang bata. Huwag, Tonyo. Ang sabi ni Casimon, kailangan na sa akin si Thea. Ikaw nang bahala kina Bon at Toto. Biglang bumukas ang pinto ng kusina dahil sa malakas na ihip ng hangin. Namatay ang apoy sa gasera. Dumilim ang lugar. Sa gitna ng kadiliman, nakarinig ng malalim na boses. Ang boses ay tumatawag sa pangalan ni Thea. Nararamdaman niya. Malamig na kamay na pilit tumahatak sa kumot ng sanggol. Hindi! Anak ko to! Ako si Anagas. Ikaw si Mila. Umalis kayo dito! Sa pagbigkas ni Nanay Mila ng mga salita, ang mga salitang ginamit niya nung pumitas ng bunga sa puno, gumaralgal ang tunog sa labas ng bahay. Narinig, malakas na pag-angil ng kabayo na parang nasasaktan. Kasunod ng mabilis sa pagtakbo palayo, patungo sa masukal na kagubatan. Sa wakas, sumindi ang gasera. Nakita niya si Nanay Mila na nakaluhod sa sahig. Yakap-yakap si Thea na maimbing na natutulog. Ayos ka lang ba? Ayos lang ba si Thea? Ligtas si Thea, Tonyo. Ligtas ang anak natin. Sa hindi malamang dahilan, maging ang marka sa mukha ay nawala. Naging maayos ang itsura ni Thea. Ayon kay Casimon, ito ay bunga ng kabutihang ipinakita ni Mila sa puno. Anak niya si Thea, at ang anak ng tikbalang ay kakambal nito. Ang mga salita din niya ang nagsilbing depensa sa anak, na sila ay merong mabuting relasyon sa mga nilalang na nakatira sa puno. Kambal ang 2 bata. Kaya naman kapalit din ng lahat ng ito. Inalagaan, nirespeto nila ang tahanan ng mga nilalang. Bukod sa pagiging mabuting kalagayan, nabigyan sila ng kasaganahan sa buhay.
Patuloy na daloy ng swerte sa araw-araw at ginhawa ang natatamasa. Madilim man ang naging simula, pero sa dulo, nanatili ang liwanag dahil sa pagmamahal na ipinakita ni Nanay Mila sa anak. Pati na rin sa kambal nito na isang uri ng nilalang na kung tawagin ay tikbalang. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Ambo. Taong 1970. Sultan. Si Rosa ay nakaload sa lupa. Hinahalukay ang mga bulok na dahon, naghahanap ng pagkain, hanggang sa meron siyang narinig na bulong sa ilalim ng punso. Huwag yan, Rosa. Walang laman ng mga bulok na kahoy. Mga uod lang yan. Hindi yan makakabusog sa uri mong bagong silang sa kadiliman. Napatras si Rosa sa gulat habang nakalabas ang mga kuko. Sino yan? Magpakita ka. Huwag mo kong subukan. Kumalma ka. Magandang aswang. Ako si Piton. Maliit lang ako ha. Pero malawak ang aking tenga. Pati na rin mata. Sa bundok ng Daguma. Nakikita ko ang pag-iyak mo nang hindi mo makuha ang sanggol. Ano bang pakialam mo? Huwag mo nga akong istorbohin. Gutom na ako. Napaupo si Rosa sa lupa, nakahawak sa ulo. Hindi pa rin makapaniwala sa sinapit. Ilang gabi pa lamang ang nakakalipas. Isa lamang siyang ordinaryong babae. Ngayon, ang bawat pintig ng puso, humihiling ng dugo. Ayoko maging ganito, pero natatakot ako mamatay sa gutom. Kung hindi mo ko tutulungan, ikaw ang lalamunin ko. Ako. Salit ko. Walang laman ng aking buto kung hindi lupa at ugat. May alok ako sa iyo. Alam ko kung nasaan ang mga may hina. Alam ko kung sinong pamilya ang natutulog ng mahimbing. Kung sinong buntis ang walang kasama sa bahay. At kung sinong bata ang naliligaw sa kupat. Sabihin mo sa akin kung ano ang kapalit. Simpleng kasunduan. Protektahan mo ang aking punso. Kapalit dito, ituturo ko sa iyo ang mga may hinang biktima. Ang mga pamilyang natutulog ng mahimbing. Ang mga buntis na walang kasama. Maging ang mga taong naliligaw. Ang dugong tatapon sa lupa ay sakin. Yun ang magbibigay ng lakas. Ano? Payag ka ba? At bakit kita pagkakatiwalaan? Hindi kita kilala. Napangisi si Piton habang dahang-dahang lumalapit sa punso. Hintayin mo ang pagsapit ng gabi. Ituturo ko sa iyo kung sino ang pwede mong biktimahin. Kapag mali ang sinabi ko, maaari mo kong patayin at durugin ang punso. Ngumisi ng nakakakilabot si Rosa. Makikita ang matutulis ng ngipin. Kapag niloko mo ko, wawasakin ko ang punso mo. Pero tatandaan mo, sa kagubatan walang tunay na kaibigan. Yan ang ilagay mo sa kokote mo. Halika, naghihintay ang biktima mo. Lumipas ang ilang linggo. Unti-unting natutunan ni Rosa ang bawat lihim ng pagiging aswang sa ilalim ng paggabay ni Piton. Tinuruan siya ng duwende kung paanong itago ang sariling amoy, kung paanong gumalaw ng walang ingay, at kung paanong kilalanin ang pinakamahinang biktima sa pamamagitan ng hininga at tibok ng puso. Tuwing sasapit ang gabi, inililibot siya ni Piton sa iba't ibang bahagi ng bundok ng Daguma. Itinuturo nito ang mga lihim na daan, mga kuweba, mga punong maaaring pagtaguan bago sumikat ang araw.
Sa bawat gabing lumilipas, lalong humuhusay si Rosa. Kasabay nito, unti-unting naglaho ang natitirang awa at pagkatao. Ang dating takot sa pagpatay, napalitan ng pananabik sa bawat gabi na may bagong biktima. Matapos ang gabing yon ng kasunduan, tuluyang nagbago ang buhay ni Rosa sa bundok Daguma. Nung mga unang araw nito bilang aswang, palagi siyang takot. Ngunit dahil kay Piton, ang maliit na duwende na ngayon ay palagi niyang kasama, naging madali na ang lahat. Nang mga panahong ito ang kanilang lugar ay hindi pa sementado ang mga kalsada. Ang bundok Daguma, balot ng makapal na punong kahoy at malalawak na taniman ng mais. Ang mga tao dito, nakatira sa mga tahanan na gawa sa kawayan at nipa na nakataas sa lupa. Madaling pasukin para sa isang nilalang ng gabi. May maganda akong balita sa iyo. Magsalita ka, Piton. Buong araw akong nakatago sa sagingan. Ang init ng araw ay nagpapahina sa akin. Nag-aapoy na ang gutom ko. Wika ni Rosa habang lumalabas ang matatalas na kuko. Sa may silangang bahagi ng bundok, may maliit na kubo. Naroon ang lalaking nagngangalang Tomas. Mag-isa lang siya. Wala ang mga kasama dahil bumaba sa bayan. Si Tomas ay may malalim na sugat sa binti, natusok ng matalas na kawayan. Ang amoy ng malansa at nabubulok na dugo, mabango sa iyong aroma. Napatayo si Rosa. Naramdaman nito ang biglang pagbuhos ng laway sa bibig. Para sa isang aswang, ang amoy ng dugo, isang imbitasyon ng kamatayan. Sigurado ka, wala siyang ibang kasama. Sigurado ako, ligtas kang mambiktima. Nagsimulang maglakad sa ilalim ng madilim na kakahuyan. Si Piton ang nangunguna, tumatalon sa mga ugat ng puno ng walang ingay, habang si Rosa naman ay sumusunod na tila ba isang anino. Ang hangin ng gabi ay malamig, ngunit sa loob ng katawan ni Rosa, may init na nag-uumapaw, ang init ng pananabik na pumatay. Nang marating ng dalawa ang gilid ng taniman ng mais, itinuro ng maliit na kamay ni Piton ang maliit na kubo. Walang ilaw sa loob. Ang tanging maririnig ay ang paggalaw ng kalabaw na nasa ilalim ng puno ng mangga. Nariyan sa loob, natutulog sa tabi ng bintana. Naramdaman ni Rosa ang pagbabago sa katawan. Nagsimulang tumunog ang buto. Bumanat ang balat. Humaba ang kuko. Tumulis ang mga pangil. Dahang-dahang lumapit si Rosa sa kubo. Ang bawat takbang nito ay walang tunog. Mas tahimik pa sa pagbagsak ng dahon. Umakyat sa hagdang kawayan, hindi gumawa ng anumang langit-ngit. Sa pamamagitan ng matalas sa paningin, nakita niya si Tomas na nakaiga sa isang banig, nanginginig sa lagnat. Ang kanang binte ay nakabalot ng maruming tela, may mantsa ng dugo. Amoy na amoy ito ni Rosa. Ito ang pinakamasarap na halimuyak para sa kanya. Lumapit ito sa tabi ng natutulog na matandang lalaki. Biglang nagdilat ng mata si Tomas. Ang mga mata ni Tomas ay napuno ng matinding takot nang makita ang mukha ni Rosa. Sinubukan pang manlaban. Kaso nga lang, ibinoon ni Rosa ang mga kuko sa dibdib ng lalaki. Mabilis na hiwa. Binuksan niya ang pinagmumula ng buhay. Ang mainit na dugo ay dumanak sa sahig. Walang pag-aalinlangan si Rosa sa paglantak. Habang si Tomas ay unti-unting nawala ng hininga. Ang mga mata ng lalaki ay nanatiling nakatitig sa kisame, puno ng huling sulyap ng sindak. Sa labas ng kubo sa ilalim ng hagdanan, naroon si Piton. Nakasalo ang maliit na kamay sa mga dugo na pumapatak mula sa mga siwang ng sahig na kawayan. Sa pag-inom niya ng dugo, ang balat ay naging mas maitim. Ang kapangyarihan
ay lalong lumalakas. Matapos ng kaganapan, bumalik ang dalawa sa kaibuturan ng kabundukan bago sumikat ang araw. Matagumpay na naman sila, kaya mas lalong lumalim ang ugnayan ng dalawa. Lumipas ang ilang buwan. Ang panahon ay naging taon ng takot para sa mga nakatira sa paanan ng bundok Daguma. Nagsimula ng kumalat ang mga kwento tungkol sa isang maligno na hindi lamang pumapatay, kundi tila alam kung sino ang pinakamahina sa bawat pamilya. May nakatira sa kabundukan. Hindi ito ordinaryong hayop eh. Alam niya kung sinong may sakit. Alam niya kung kailang walang tao sa tahanan. Hindi alam ng mga tao na ang utak sa bawat pag-atake ay ang maliit na duwende. Dahil sa kakayahan ni Piton, wala siyang hindi nalalaman. Alam ng nilalang kung aling bahay ang may bagong silang na sanggol, kung sinong matanda ang malapit ng mamatay, at kung sinong bata ang madalas maglaro ng mag-isa sa tabing ilog. Pero may isa pang lihim si Piton na hindi alam ni Rosa. Paminsan-minsan, palihim itong lumalapit sa gilid ng baryo upang makinig sa usapan ng mga tao. Hindi niya ito ginagawa upang tulungan ng amo, kundi upang tiyakin na meron siyang matatakbuhan sa oras na talikuran ang amo. Para kay Rosa, si Piton ang pinakamahalagang ari-arian na meron siya. Sa bawat gabi na lumalabas sila, palaging may sapat na pagkain at dugo para sa kanilang dalawa. Ang katawan ni Rosa ay naging mas malaki at ang takot ay napalitan ng labis na pagkayok. Isang gabi, habang nakaupo si Rosa sa malaking sanga ng puno ng balete, muling lumabas si Piton. Masigla ang duwende. Ang balbas ay may mantsa pa ng natuyong dugo mula sa huling biktima. May bago tayong biktima. Magbibigay ng kakaibang lakas. Sino ang susunod na biktima, Piton? Ipapaalala ko lang ang kasunduan. Ako ang nakakakita ng lahat. Makakarinig. Alam ko kung sinong mahina, kung sinong nag-iisa, at kung saan sila nagtatago. Ngunit hindi ako pumapatay. Ikaw ang aking kamay. At habang tapat ka sa akin, hindi kita gagalawin. Manatili ka lang sa aking tabi. Kung ganon, sa kanlurang bahagi ng kabundukan malapit sa Batis, may bagong lipat na pamilya. Nagliwanag ang mukha ni Rosa. Ang puso ng isang hindi pa isinisilang na sanggol. Ang pinakamataas na uri ng pagkain para sa kanya. Ito ang magbibigay ng mahabang buhay at lakas na hindi kayang ibigay ng sino mang matandang biktima. Ngunit kailangan mong mag-ingat. Mga ngaso ang isa sa kanila. At meron ding asong gubat. Ikaw ang bahala sa mga aso. Akong bahala sa tao. Bagyang ngumiti si Piton, pero kakaiba ang kislap ng mga mata. Hindi na ito nagsalita pa. Tahimik lamang siyang tumalikod at naglakad patungo sa kadiliman. Nagsimula ang paghahanda para sa gabing yun. Hindi alam ng pamilyang nasa Batis na ang kanilang kapalaran nakasulat na sa ilalim ng punso ni Piton. Ang gabi ay napakatahimik. Masyadong tahimik para sa isang kagubatan. Kahit ang hangin ay tila natakot na umihip. Sa loob ng maliit na kubo malapit sa Batis, ang buntis na si Elena ay nakahiga. Hinahaplos ang malaking tiyan. Ang asawang si Ambo, kamakailan lang lumabas bitbit ang barel upang maganap ng makakain sa gubat. Dahil madalas lumabas ang mga baboy ramo pagsapit ng dilim. Sa labas ng kubo, ang tatlong malalaking asong gubat ni Ambo. Biglang humiga sa lupa. Ang kanilang mga mata ay nagbago ang kulay. Mapusyaw. Sa tabi ng mga aso nakatayo si Piton. Tulog na ang mga asong gubat. Ikaw nang bahala, amo. Mula sa itaas ng puno, bumaba si Rosa. Narinig ni Elena ang tunog mula sa loob ng kubo. Kinabahan dahil alam niya ang kwento ng bundok Daguma.
Pero binaliwala ito ni Elena nung una. Akala niya, gawa-gawa lamang yon ng matanda. Ambo, ikaw ba yan? Walang sumasagot. Ang tanging sagot na nakuha nito ay tunog ng mga dahon ng niyog na tila ba may mabigat na bagay na lumapag sa ibabaw ng bubong. May narinig siyang kaluskos sa itaas. May mga kuko na nagsimulang magtanggal ng mga tuyong dahon. Sinubukan ni Elena na tumayo, ngunit ang bigat ng tiyan nito at ang takot na nararamdaman, naparalisa ang sariling binti. Isang mahabang dila na parang sinulid sa nipis. May talas ng patalim, ang unti-unting bumaba mula sa butas ng bubong. Direkta ito patungo sa tiyan ni Elena. Wag! Pakiusap! Tulungan niyo ako! Kaso nga lang, mabilis ang dila ni Rosa. Dumikit sa balat ng tiyan ni Elena. Nagsimulang sipsipin ang buhay sa loob niya. Naramdaman ni Rosa ang sarap ng batang dugo. Ang purong lakas na dumadaloy patungo sa sariling katawan. Pero bago pa matapos si Rosa, isang malakas sa putok ang dumagungdong. Umangil si Rosa ng napakalakas. Napilitang umatras ang aswang. Tumakbo si Ambo papasok sa kubo. Nakitang nahimatay ang asawa. May maliit na sugat sa tiyan, pero hindi pa tuluyang nakuha ang bata. Habang nangyayari ang kaguluhan, si Piton, mabilis na nagtago sa ilalim ng mga ugat. Bitbit ang galit dahil hindi natapos ang plano. Sa kaibuturan ng kagubatan, gumagapang si Rosa. Piton, nasaan ka? Wala kang silbi. Lumitaw si Piton mula sa isang lupa. Nanginginig, ngunit may bakas pa rin ang tindi sa mga mata. Narito ko, amo. Hindi ko ginusto ang nangyari. Hindi ko alam na babalik agad ang mga ngaso. Kagad niyang hinawakan ng duwende. Sinabi mo sa akin na ligtas ang daan. Sinabi mo na ako ang magiging pinakamalakas. Tignan mo ang nangyari sa akin dahil sa kamangmangan mo. Pakiusap. Huwag mo ko patayin. Meron pa akong alam. May paraan para gumanti. Ang buong nayon naghahanda na ngayon. Alam na nila na may aswang sa kabundukan. Kung papatayin mo ko, wala kang magiging mata at tenga. Mauhuli ka nila at susunugin ang buhay. Dahan-dahang ibinaba ni Rosa ang duwende. Alam ni Rosa na tama si Piton. Kung wala siya, isa siyang bulag na nilalang sa dilim na madaling mahanap ng taong bayan. Gawin mo ang trabaho mo. Alamin ko anong plano nila. Humanap ka ng paraan para mapatay ko si Ambo, pati na rin ang buong pamilya niya. Kung hindi, ikaw ang hihigupin ko. Umayon si Piton. Ngunit sa kaibuturan ng puso ng duwende, nagsimula nang magbago ang katapatan. Sila ay mapagiganting nilalang. Hindi sila pumapayag na masaktan o maapi ng matagal na walang ganti. Pero ngayon, kailangan niyang sumunod upang mabuhay. Habang nagpapagaling si Rosa sa loob ng isang madilim na yungib, ang mga tao naman sa paanan ng kabundukan, hindi na natulog. Nang mga panong ito, ang hustisya sa mga liblib na lugar, nasa kamay ng mamamayan. Nagtipon-tipon ang mga kalalakian, dala-dala ang mga sandata. Nagpasya ang taong bayan na pasukin ng gubat upang wakasan ang salot na nagpapadilim sa kanilang buhay. Lumipas ang ilang gabi. Unti-unti nang naghilom ang sugat ni Rosa. Kaso nga lang mas tumindi ang gutom. Ang bawat sandaling lumilipas parang hinihila ang bituka. Lumapit muli si Piton kay Rosa na may dalang bagong balita. Nasa loob na ng gubat ang taong bayan. Kasama nila si Ambo. 3 lalaki ang bilang nila. Madali silang patayin. Tama, amo.
Pero kailangan mong tapusin ng mabilis. Dahil maririnig ng iba pang kasama, siguradong dadating ang buong pangkat. Gagawa ko ng paraan upang iligaw ang dalawang kasama ni Ambo. Mahusay, Piton. Mahusay. Nagsimula ang paglalakbay patungo sa lumang sapa. Ang gabi ay balot ng makapal na hamog. Nagawa din ng kapangyarihan ni Piton upang itago ang kanilang presensya. Napansin ni Rosa na mas mabilis ang kilos ni Piton ngayon. Wari nagmamadali. Pero dahil sa labis na gutom at pagnanais na magiganti, hindi masyadong binigyan ng pansin. Nang marating ang sapa, nakita ni Rosa sa malayo ang isang anino ng lalaki na may hawak ng baril. Si Ambo. Nakatayo malapit sa malaking bato. Tinitignan ng kapaligiran. Mukhang nawawala. Hinahanap ang mga kasama. Mag-isa na siya, Amo. Patayin mo na. Hindi nagaksaya ng panahon si Rosa. Ang mga mata ay nakatutok sa leeg ng lalaki. Halos 3 dipa ang agwat. Tumalon si Rosa ng may matinding bilis. Handang ibaon ang mga kuko sa likod ni Ambo. Pero bago pa siya makalapit, isang kakaibang tunog ang umalingaw-ngaw mula sa itaas ng puno. Isang tunog ng bakal, isang tradisyonal na hudyat sa mga taga-bundok kapag may nahuling kaaway. Biglang lumingon si Ambo, ngunit walang bakas ng gulat sa muka. Sa halip mabilis na umilag palayo. Sa pagbagsak ni Rosa sa lupa, naramdaman niya ang matinding sakit sa mga paa. Nahuli siya sa malaking patibong ng baboy ramo. Isang bitag na gawa sa matatalas at mabigat na bakal ang nakatago sa ilalim ng mga tuyong dahon. Mula sa madilim na bahagi ng gubat, lumabas ang maraming kalalakian. Lahat sila handang pumatay. Gulat na gulat si Rosa sa kaganapan. Paanong nalaman ng mga tao ang gagawin niya? Sa likod ng pangkat ng mga lalaki, sa ibabaw ng maliit na punso, nakita ni Rosa si Piton. Nakatayo ang duwende. May hawak na isang piraso ng ginto na ibinigay sa kanya ng isang taga-baryo bilang kabayaran sa pagtataksil sa aswang. Hindi naman talaga ginto ang habol ni Piton. Kailangan lamang niyang manatiling buhay. Para sa isang duwende, ang katapatan ay walang halaga kung kapalit nito ang sariling kamatayan. Ngumiti si Piton, isang ngiti na nagpapakita na kailanman hindi siya naging tunay na alipin. Ikaw, traidor ka. Papatayin kita. Inihagis ng mga tao ang bitbit na sulo sa paligid ni Rosa. Kumalat ang apoy. Ang pag-angil ni Rosa, maririnig sa buong kabundukan. Ang angil ng aswang. Ang angil ng kamatayan. Ilang oras ang lumipas. Habang unti-unting namamatay ang apoy, tahimik na pinagmasdan ni Pitong ang abo ni Rosa na tinatangay na ng hangin. Wala siyang naramdamang lungkot o pagsisisi. Para sa kanya, isa itong nabigong kasunduan. Dahan-dahang tumalikod. Naglakad pabalik sa punso habang nakangiti. Sa kakubatan, o kahit sa mundo ng mga tao, ang katapatan, tumatagal lamang hanggat meron kang pakinabang. Unti-unti siyang naglaho sa ilalim ng lupa na tila ba walang nangyari. Mula noon, muling natahimik ang bundok Daguma. Pero sa kailaliman ng punso, may isang elemento ang tahimik na nag-aantay ng panibagong mabibiktima na tatawagin niyang amo. Ito ang gambala. Ito ang sumpa ng mapanlinlang na duwende.